Isang mapagpalang araw sa ating lahat at lalong-lalo na sa ating guro. Ako nga pala si Maria Stephanie at ako'y nakatalagang magtalakay sa mga layunin ng edukasyong elementarya. Hindi lingid sa kalaman natin na ang edukasyong elementarya ay naglalayong malinang ang iba't ibang aspeto sa buhay ng isang tao. Gaya na lamang ng naglalayong malinangang spiritual, moral, social, emotional, mental at physical ng bawat mag-aaral. Sapagkat ito ay nagdudulot ng mga karanasang kailangan sa demokratikong pamumuhay para sa isang matalino, makabayan, makatwiran at kapaki-pakinabang na mamamayang Pilipino. Gaya na lamang ng mga sumusunod. Ang unang layunin ay ang pagkintal ng pagpapahalagang espiritual at sibiko at paglinang ng isang mabuting mamamayan Pilipino, may pananalig sa Diyos at may pagmamahal sa kapwa-tao. Dito binibigyang diin ang pananampalataya sa Diyos at ang pagkakaroon ng mabuting pakikisalamuha o mabuting relasyon sa iyong kapwa. Ang pangalawang layunin ay ang pagsasanay sa mga kabataan sa kanilang mga karapatan, tungkulin at pananagutan sa isang lipunang demokratiko para sa isang aktibong pakikilahok sa isang maunlad at kapaki-pakinabang na buhay, pantahanan at pamayanan. Alam naman natin na ang bawat individual ay may kanya-kanyang karapatan. Naalala ko pa nung ako'y nasa elementarya pa lamang. Tuwing flag ceremony namin ay hindi namin nakakaligtaang banggitin ang mga 10 karapatan ng bawat batang Pilipino. Gusto kong ibahagi sa inyo ang mga karapatang iyon sapagkat wari ko'y nakalimutan na ninyo iyon. Una ay ang karapatang maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Pangalawa ay ang karapatang magkaroon ng tahanan at pamilyang mag-aaruga. Pangatlo ay ang karapatan na manirahan sa payapa at tahimik na lugar. Pang-apat ay ang karapatan na magkaroon ng sapat na pagkain at malusog at aktibong pangangatawan. Pang-lima ay ang mabigyan ng sapat na edukasyon at ang pang-anim ay ang mapaunlad ang sariling kakayahan. Pang-pito ay ang mabigyan ng pagkakataong makapaglaro at makapaglibang. Pang-walo ay ang mabigyan ng proteksyon laban sa pang-aabuso, panganib at karahasan. Pang-siyam ay ang maipagtanggol at matulungan ng pamahalaan. At ang pang-sampu ay ang makapagpahayag ng sariling pananaw. Dumako na tayo ngayon sa pangatlong layunin. Yun ay ang paglinang ng pangunahing pangunawa sa kulturang Pilipino na kanais-nais na tradisyon at gawi ng ating mga ninuno at kabutihan ng mga mamamayang pangunahing kailangan sa pagkamit ng pambansang kamalayan at kaisahan. Bilang isang mamamayang Pilipino, napakahalaga na tayo ay may kaalaman at may sapat na pangunawa kung ano ang kulturang Pilipino at kung anong meron tayo. Dahil sa pamamagitan nito, tayo ang magpapatuloy ng mga nasimulan ng ating mga ninuno. Tayo ang maglilinang at tayo ang magpapayabong nito. Nang sa gayon, ito ay maghahatid sa atin tungo sa kamalayan sa pagkakaroon ng sapat na kaalaman. Pang-apat na layunin ay ang pagtuturo ng mga batayang kaalamang pangkalusugan at paglinang ng kanais-nais na gawi at ugaling pangkalusugan. Sa layuning ito, binibigyang diin na nararapat lamang na ang bawat individual ay magkaroon ng sapat na kaalaman kung paanong pangalagaan ang sarili at kung paano mapanatili ang pagkakaroon ng mabuti at maayos na pangangatawan o maayos na kalusugan. Pang-lima ay ang paglinang ng karunungan sa vernacular, Filipino at Ingles upang maging kasangkapan sa patuloy na pagkatuto. Alam naman natin na napakahalaga ng wika sa buhay ng isang tao sapagkat ito'y ating ginagamit sa pang-araw-araw na pakikibaka at pakikisalamuha. Kaya nga simula pa lang nung elementarya
ay itinuro na sa atin at mas binibigyang diin ng mga guro kung paano magsalita gamit ang vernacular, Filipino at Ingles, sapagkat ito ay nagsisilbing kasangkapan upang tayo ay mas matuto. At ang panghuling layunin ay ang pagkakaroon ng batayang kaalaman sa loobin, kasanayan, at kakayahan sa siyensya, araling panlipunan, matematika, sining at edukasyong panggawain, at matalinong paggamit ng mga ito sa angkop na sitwasyon ng buhay. Noon pa man ay hinuhubog na tayo ng ating mga guro upang magkaroon ng sapat na kaalaman sa iba't ibang larangan, nang sa gayon ay magamit natin ito sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sa kabuuan, napakahalaga ng pagkakaroon ng mga layunin sa edukasyong elementarya. Bakit? Sapagkat ito'y nagsisilbing gabay sa mga guro maging sa mga mag-aaral upang mapagtagumpayan ang ating pagkatuto. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig at magandang araw.